pagsasanay sa katuwiran, 17. Upang ang tao ng Diyos upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkap ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ay, sige, sila Gab naman. Ako muna raw. Ang lahat ng mga 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsuway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap at nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay, sige po, thank you. Ikaw, Gab. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsuway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkap ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. Sino pa? Ikaw, Jamie. Mahirapan ako eh. Ang lahat ng mga kasulatan, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay ng katwiran upang maging ganap. Upang ang tao ng Diyos. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Nasasangkapang lubos. Nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. Sige, kayo naman dyan. Siren. Ay, Mira. Si Tita Amy muna. Sige. Okay. 2 Timothy 3:16-17. Ang lahat ay kinasiyahan ng Diyos. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Ang lahat ng kasulatan ay nakasiyahan ng Diyos para mapapakinabangan sa pagtutuwid sa pagtuturo, pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos
ay upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. ganap sa lahat ng Gawang mabuti. gawang mabuti. Sa lahat ng Okay. Okay na po 'yon sa simula. Okay, thank you po. Sige, sila mami. Sino? Oh, go. 2 Timothy 3 verses 16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran upang ang anak ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay, kay ma'am. Ikalawang Timoteo. Arajoy, teka lang po. Arajoy, may chinat ako. Sige, ma'am. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, versikulo 16 hanggang 17. Taglisa. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Upang ang tao ng Diyos maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang matuwid. Buti. Sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay. Gidad. Hindi pa ako. Di mo pa na-memorize? Okay, sige. Papagalitan. Sige po. Ako naman. Wala na ba? Si Arshan ay nag-aano si Arshan. Sige, bukas na ay ano ba? Kaya ba, Ti Arshan? Opo. Sige. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ng Diyos ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway at pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na nasasangkapan ng lubos sa lahat ng gawang mabuti. Sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay, balik na. Hello. Sige. Welcome back. Nag-magic lang po kami. Sige, next, Ara Joyce. Ba't walang audio? Walang audio. Hello po. Sige, Ara Joyce, ikaw naman. Ay, hindi ko pa po nakakabisado. Hindi pa. Okay, sige. Alright, ako naman. 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16 hangtod sa 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang anak ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti.
So, 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16 hangtod sa 17. Okay po. So, ayan po. Kaya mag-aral po tayo ng salita kasi ganyan po ka-importante, no, ang salita ng Panginoon. So, once again, good afternoon po sa lahat. Bukas, no, yung mga hindi naka-memorize nyo na po yun at isa buhay. Yun. So, magandang hapon po sa lahat. Pati sa online, hindi ko lang alam kung sino nanonood. Hopefully, nanonood sila Tita Bing, sila Tatay Doy. Kanina binaybos na din namin sila Tatay Doy, kasama namin kanina. At yon sila Avril, sana nandyan, and Tita Che, sana makahabol po si Tita Che. Okay, so welcome sa ating Bible study. Magpapatuloy tayo ngayon sa Luke chapter 1. So puntahan po natin ang Luke chapter 1, verse 46 po muna. Konting review sa verse 46. Okay, so isi-share ko po yung aking screen. Teka lang po. Ayan. Okay. So, sabi ni Maria. And, papatuloy tayo sa verse 47. Okay? Tayo po ay manalangin muna bago tayo magpatuloy. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po dahil sa iyong salita na siyang tunay ngang kapaki-pakinabang sa pagtuturo at pagsaway at pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. Maraming salamat dahil ang lahat ng ito ay nagmula po sa iyo. Ito'y kinasihan mo, ito'y salita mo, ito'y kalooban mo. At tunay ngang ito'y kailangan namin, kailangan na yung mga binuhay, kailangan na yung mga niligtas. At salamat dahil ito'y tunay at magiging tunay at tunay sa buhay ng bawat isang iniligtas mo. Patuloy po kaming humihingi ng pag-unawa at kaalaman, karunungan sa aming mga mababasa ngayon. Ikaw lamang po ang mabigyan ng papuri sa lahat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, no? So, yun nga, sabi po sa verse 46, kung inyo pong matatandaan, sinabi ni Maria, at kahapon po, nabigyan po tayo, no, ng pagkaka-exegesis na halos lahat po ng mababasa po natin na magmumula po sa verse 47 hanggang sa 55 ay lahat po yun, halos lahat po doon ay directly na quoted mula po sa lumang kasulatan or lumang tipan, at yung iba naman ay hindi siya directly or word by word, pero yung allusions or yung pagkakapareha or pagkakahambing po doon sa mababasa po natin sa lumang tipan, or should I say kautusan at ang mga propeta, no? Ang kautusan at ang mga propeta. So, doon ay nabigyan po tayo ng challenge, kaya nga po memorize din po natin tong 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17 upang maging paalala po sa bawat isa kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. So, nagbasa po ako patungkol dito at na-emphasize po talaga doon sa sulat or preaching po ni Dr. John MacArthur. Again, hindi ito galing sa kanya but sinabi na rin ito sa salita, pero nabigyan talaga ng highlight. Ito ay ang salita ng Diyos. Ito ay nanggaling sa Diyos. So, meron din pong verse, kung matatandaan nyo po, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, diba, bagkus sa bawat salita ng Diyos. At sabi ni Dr. John MacArthur, hindi ko lang ma-remember yung numbers, pero parang nagbigay siya ng mga numbers. Alam nyo ba, sa buhay nyo, approximately, pwede kang kumain ng 3 million baboy, 2 million chicken,
ham, no? Mga ganun ba yung sinabi niya sa uli. Pero lagi nating tandaan, sa kabila ng lahat ng mga kinakain natin, ang salita talaga ng Diyos ang ating pagkain. Doon tayo nabubuhay sa salita ng Diyos. Sa lahat po ng mga binuhay ng Diyos, doon sila nabubuhay sa salita ng Diyos. Okay? Sa salita ng Diyos. Okay? So, kaya yun po, lagi po nating tandaan yung 2 Timothy 3:16-17. Sabi ko nga, again, sabi ko sa mga bata kahapon na na-Bible study ko rin po, ano mangyari sa inyo kapag hindi kayo nag-aral ng salita? Hindi kayo matututo. Hindi kayo masasaway. Hindi kayo matutuwid. At hindi rin kayo masasanay sa mabuting gawa. The exact opposite will happen. At hindi kayo magiging ganap. No? Hindi kayo masasangkapang lubos ng lahat ng mga mabuting gawa. No? But tayo masasangkapang lubos ng maling gawa. So, lagi niyo po yung tandaan. Okay? Lagi niyo po yung tandaan. So, again, sinabi ni Maria, very good example para sa bawat isa. Na again, sa mga hindi po nakasama ng Bible study nung kahapon, hindi po available ang scroll. Dati wala pang Bible. Scroll pa lang dati. Okay? Sa panahon nila Maria. At hindi po to available sa bawat bahay. Hindi po yan available. Kung gaano ka-available ngayon ang Bible sa atin, dati hindi. Kailangan pa nilang pumunta sa sinagoga or sa templo. But ang templo po nasa Judea. Kanina, nanggaling po kami sa Judea. Alam niyo po ba yon? Kila Tatay Doy, taga Judea. Judea yung tawag ng lugar nila. Meron din Samaria. Sabi, Ginoko, may Samaria din. Sabi nila, oo, dun, yung kasunod, Samaria. Sabi ko, may Galilea din. Hindi daw, balandasan na daw. Sayang, sabi ko, Ginalilea na lang sana para kompleto na. Anyway, ang templo po ay nasa Judea. And sila Maria ay naninirahan po sa Nazareth na nasa Galilea, na kung matatandaan nyo po, ay kailangan pa ng 4 hanggang 5 araw na paglalakad. So, most probably, sila Maria po ay nakakarinig at nakakabasa ng salita sa pamamagitan ng sinagoga or yung mga pamilya nila Maria ay nagtuturo din sa kanila. At kahapon din po, nabigyan ulit ng diin na ang mga magulang ay kayo po ang inatasan na magturo po sa inyong mga anak. So, kumusta po ang inyong paggabay sa inyong mga anak, no? Yun po, malaking check po yun sa bawat isa. So sana po may pagbabago na po ng pamumuhay kasi nababago na po ang ating pag-iisip. Ngayon ay naiintindihan na natin na ang mga magulang, kayo po ang immediate na mga Bible study leader, no, ng mga anak po ninyo. Kayo ang magtuturo sa kanila. Ako ngayon na po ginagawa ko to upang maging tulong din po sa inyo kasi na po sila, pa high school na po, no, diyan na po magsisimula yung napakaraming impluwensya ng kamunduhan. So, I'm praying na the Lord will protect them sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. So, mga nanay, tatay, mga ate, maging tulong kayo sa sa inyong mga kapatid. Hindi yung kayo pa yung nagiging example nila upang humilata lang dyan, mag-cellphone. But kayo po ang maging example nila na mag-aral ng salita. Okay, mga ate. Okay? So, verse 47. Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking spirito sa Diyos na aking tagapagligtas. So, ito po yung unang mga salita na binanggit po ni Maria nang siya po ay naghayag ng kanyang pasasalamat sa Panginoon. So, let's do some exegesis dito sa verse 47. Okay? Sa anong verse po natin matatagpuan kasi nga sabi ko nga halos lahat po ng sinabi niya ay galing po sa kautusan at mga propeta or the Old Testament. So saan po natin makikita ito? Anyone po sa mga nag-aral? Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon. Ay, sige po. Psalm 34:3. Saan po, Dad? Psalm 34:3. Tingnan natin, mga awit.
Ano yun? 34:3? Oo. May nakita din ako. Okay, sabi dito, kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon at magkasama nating itaas ang kanyang pangalan. Okay, so ito po ay allusion or paghahambing, no? Doon sa ginawa po ni Maria dito sa verse 47. Ikaw, Sai, may nakita ka? Saan? Low praise. Yung ano daw, yung kay Hana ba yun? Yes. Actually, closer to kay Hana. Saan niya matatagpuan natin, Sai? 1 Samuel 1-10. Yes, 1 Samuel chapter 2. Chapter 2 ba? Ay, 2 ba? Yes. Verse 1-10. Okay, ito po si Hana. Kilala niyo po ba si Hana? Sa mga nakakilala po kay Hana, siya po ang nanay ni Samuel. Sino si Samuel? Si Samuel po ang propeta or pari na siyang nagtalaga sa unang hari ng Israel. Sino ang unang hari ng Israel? Si David. Okay? Alright, ito po yung nila story. Hana, Samuel, David. So ito yung sinabi ni Hana. Si Hana po ay baog din po siya. Hindi po siya, wala po siyang kakayahan ng mga anak. Okay? Pero sabi niya dito sa chapter 2, nagagalak ang aking puso sa Panginoon, ang aking lakas ay tinataas sa Panginoon. Tinutuya ng aking bibig ang aking mga kaaway sapagkat ako'y nagagalak sa iyong kaligtasan. Di ba? So, somehow similar po sa binanggit po ni Maria sa verse 47. Dinadakila na aking kaluluwang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. So, kasi ganito din tayo. Ito na-experience nyo na po ba ito? Yung nagpe-pray po kayo. Hindi man word by word, pero yun yung naging batayan ninyo or naging inspirasyon ninyo sa mga sinasabi nyo kapag nagpe-pray kayo. Na-experience nyo na po ba yun? So, ganun din po nangyari dito, most probably kay Maria. Habang binabanggit niya po ito, parang naalala niya itong sinabi din ni Hana. No? So, yun, di ba, sa NPHP natin, yun po yung pinapractice na natin, na sa ating prayer, maging gabay po natin yung Psalms natin pong binabasa. Di ba? So, ganun po, no? Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. So, yun po yung cross-reference niya, 2 Samuel. Pero, ano po yung matututunan natin dito patungkol po kay Maria? Na lalo na sa pag-aano po natin, pakikipaglaban po natin sa maling katuruan patungkol po sa tinuturo or doktrina ng Romano-Katolika. Okay? Sa mga katuruan po nila na mali. Ito po ay magandang mabigyan natin ng diin upang mas mabigyan ng pag-intindi, no? At pagtatama dun po sa katuruan na meron po ang Roman Catholic Church. Sige, Dad. Ito sa at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Ito sinasabi ni Maria na meron siyang, mismo si Maria sinabi niya na meron siyang tagapagligtas. No? So pag sinabi mo may tagapagligtas, yung kaligtasan niya dahil lang dun sa tagapagligtas. Diba? So, dito pinapakita yung maling katuruan ng mga Katoliko. Ang ano nila kay Maria, sangkap din sa kaligtasan, parang ganun. Diba? Kasi inamin niya, meron sa aking tagapagligtas. So, inamin niya na hindi siya maliligtas. Katulad natin, nangangailangan din siya ng tagapagligtas. So, hindi yun pwedeng immaculate Conception. No? Na walang kasalanan. Kasi nga, yun, sinabi niya mismo na may tagapagligtas siya. Yun lamang po. Yes, amen, no? Salamat, Dad.
So, yun, tunay nga na itong verse na to ay nagpapakita na even Mary herself ay nangangailangan ng tagapagligtas. At ito po yung declaration niya, no, patungkol po sa Panginoon na siyang tagapagligtas. And ayun po, isa din sa mga bagay na atin pong matututunan is ang Panginoon ang tagapagligtas. No? Pag sinabi natin ang Panginoon ang tagapagligtas, ang kaligtasan nagmumula sa Kanya. Hindi po talaga ito magmumula kailanman sa atin. Okay? Hindi po natin masasabi na siya ang tagapagligtas kung nakadepende din sa atin ang pagtatanggap. Maling katuruan din po yon. Nasasabihan na, nasa sa iyo kung tatanggapin mo siya or hindi. So, hindi po yon pagpapakita ng pagliligtas. No? Okay? So, ano pa? Yes, nabanggit po ni Daddy kanina na gaya ni Maria, gaya natin, si Maria po ay nangangailangan ng tagapagligtas. Bakit po? Kasi gaya natin, si Maria po ay anak din po siya ng kapuutan. Si Maria po ay dati ding patay. Si Maria po ay dati ding patay at anak ng kapuutan at dati din pong anak ng pagsuway. Okay? By the way, tama ko lang po yung mga nag-memory verse kanina. Hindi po pagsuway. Okay? Ang salita po ay ginagamit sa pagsaway, hindi sa pagsuway. Magkaibang salita na po yun. Okay? Well, anyway, lagi po nating tandaan, even Mary herself, siya po ay masamang tao. Okay? Bakit po? Kasi kung mababasa natin sa salita ng Panginoon, sa sinapupunan pa lang, tayo na po ay makasalanan. O kanina, yun po ang na-Bible study namin, kala Tatay Duy. Napakarami pong verses na magpapakita ng isang tao talaga, nasa sinapupunan pa lang, ubod na po ng sama. Even Mary herself. No? So, anong ibig sabihin nun? Kailangan niya ng tagapagligtas. And even Mary herself recognize na kailangan niya ng tagapagligtas. Kaya nga sinabi niya dito sa verse 47, nagagalak ang aking spirito sa Diyos. Why? Bakit siya nagagalak? Kasi kailangan niya, may kailangan siya at kailangan niya ng tagapagligtas. Diba? So, at ayun, sana naging klaro na po at malinaw na po ito sa bawat isa sa atin. And ano pa, may dadagdag pa po ba kayo sa verse 47? Ginawa niyo rin ba ito? Yung ginawa ni Mary? At ginagawa niyo ba ito? Yung pagdadakila sa Panginoon. Ito po ang natural at normal na tugon ng lahat ng mga niligtas. Dadakilain nila ang Panginoon. Diba? Dinadakila natin ang Panginoon. So, yun. Ayun po sa verse 47. So, let's go to verse 48. Sapagkat. Okay? So, actually, verse 48, sige, basahin mo na. Kayo mo na pala. Sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang abang, okay. Niya ang abang kalagayan, okay. Kalagayan ng kanyang alipin. Sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salinlahi. Okay, verse 48. Ano po ang ating pong natutunan dito sa verse 48? Again, although nagbe-verse by verse po tayo, wag niyo pong kakalimutan yung konteksto, okay? wag niyo po kakalimutan yun.
Meron po ba? Verse 48. Again, meron po mga related verses dito. So ano po yung mga verses na iyon? Psalm 136. Psalm 100. 36. 23. Version. Verse 23. Sige, tingnan natin, no? Mga awit, 136, Dad. Verse 23. 23. Okay, pakibasa, Dad. Siya ang nakaalala sa atin, sa ating mababang kalagayan, pagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Yun na yung nakakaalala, no? Siya ang nakakaalala sa atin. Yes, meron lang din ako idagdag. Verse 138. Chapter 138, verse 6. Bagaman ang Panginoon ay mataas, kanyang pinapahalagan ang mababa. Ngunit ang palalo ay nakikilala niya mula sa malayo. So, makikita natin dito ay ano pong mapapansin natin dito? Yun, may isa pong salita dito, common theme or tema. May isa pong tema na pinapakita sa verse 48. Ano po 'yon? Anong tema nito? Ito, makikita natin dito ang isa po sa attributes or isa po sa lumatagang attribute. Hindi ko alam anong Tagalog attributes. Basta yung parang isang kung sino po ang Diyos, no? Isa sa mga magpapakita kung sino po ang Diyos or kung ano po ang Diyos. So, ano po yun? Ano po yun? Ano po makikita natin dito? All throughout the Bible, makikita nyo po itong ganitong trait ng Panginoon. Ayan o, nandyan na yung sagot o. Nasa verse. Ang pagpapahalaga ng Panginoon ay nasa kanyang mga anak na nasa mababa. Kasi, di ba, dito nga sa mundo, ang mas pinapahalagahan yung mga mayayaman, mga sikat. Pero dito, pinapakita na mas pinapahalagahan ng Panginoon yung mga nasa mababa. So, di ba nga sa Beatitudes, yung sa yung mapapalad, sa Mateo 5, 3 to 12. So, binanggit lahat yung mga mapapalad na nasa mababang yun lang po. Okay, yes. So, yun po yung tema na pinapakita dito na ang pinapahalagahan or kinakaawaan ng Panginoon ay yung mga mababa or mga mapagkumbaba or nasa mababa. Okay? Pero maging maingat po tayo. Ano pong ibig sabihin ng pagiging mababa? Ano pong ibig sabihin ng nasa mababa? Ano pong ibig sabihin ng pagiging dukha? Ano pong ibig sabihin ng nangangailangan? Kasi nga, again, we have to be very clear sa lahat po ng mga words na atin pong sinasabi. So, yun, tama po yung sinabi ni Daddy, pero bigyan natin siya ng tamang pagkakaintindi. Okay? So, gusto natin na maging malinaw to sa bawat isa. And this is not, hindi na po ito bago sa bawat isa. Bawat isa ay dapat makakasagot na po nito. So, ano po yung ibig sabihin ng pagiging mababa? Ng nasa mababa? Sige, tanungin natin yung nasa itaas. Di ba nasa second floor? Sige, si Ara Joyce. Ano ibig sabihin ng Ara Joyce? Yung pagiging mababa. Hello po. Narinig po ako. Yes. Yung tayo po,
na mga tao na kailangan ng kaligtasan. Kasi po parang 'di ba yung context ng Luke is about sa kaligtasan, it's about Jesus Christ po na siya yung savior natin, tapos tayo po yung tinutukoy na parang mababa, kumbaga na kailangan natin ng kaligtasan, which is ang Panginoon yung nagbigay nun or nagkaloob sa atin nun na tayo yung mga nangangailangan po. Okay, so ibig sabihin, yung pagiging mababa or pagiging nangangailangan is yung nangangailangan ng kaligtasan. No? Tama? Okay. So, maganda po na nasabi yun ni Ara Joyce. Pero bigyan ko lang po ng mas palinawin pa po natin. Ano pong ibig sabihin na, sige po si Tito Bong, para may dadagdag. Sige po, Tito Bong. Dito makikita natin na mas mapalad at higit na mapalad yung nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad dito. Yun ang pinapakita diyan, yung pagiging mapalad natin, yung nakikinig tayo ng Diyos at tumutupad dito. Kasi nga yung di ba may sumigaw nga po kay na mapalad daw po si Maria dahil siya'y biniyayaan at isa siya nagdadala ng kay Kristo. Pero sabi nga ni Jesus, mas sigit na mapalad yung sumusunod sa aking salita at tumutupad dito kaysa doon kay Maria na iniluwal siya. Mas mapalad pa rin talaga yung sumusunod sa salita at tumutupad sa kanya, sa salita. Okay, salamat po, Tito Bong. So, yes, mapalad po yung mga sumusunod sa salita ng Diyos. Ito lang din, gusto ko lang din to iklaro para sa lahat. Tinatawag po na papalad ang mga sumusunod sa Diyos, hindi dahil sumusunod sila sa Diyos. But tinatawag po sila mapalad na yung mga sumusunod sa Diyos kasi sila po'y kinaawaan. Sila po'y binuhay muli. At sila'y binigyan ng bagong puso ng Diyos kung kaya't sila po ay nakakasunod sa salita ng Diyos. So tunay nga na mapalad ang sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya praise God po sa inyo mga kapatid na mga sumusunod sa Kanya. Kasi kung wala pong ginawang Panginoon sa mga buhay natin, hindi rin po tayo susunod talaga sa Kanya. 'Di ba? Kasi doon po nakakiling ang ating mga laman, ang ating mga natural na pagkatao sa kasalanan. Kaya mapalad po tayo at gaya po ni Maria, mapalad siya dahil ginamit siya ng Diyos. Hindi dahil kung sino si Maria, gaya nga po ng mga turo ng mga Katoliko, hindi po doon. But mapalad siya kasi kinaawaan siya at kinahabagan siya at ginamit siya ng Panginoon. Okay? So yun, malinaw po yun. At yun nga po, babalik po ako doon sa sinabi po ni Ara Joyce kanina na mapalad ang mga, yun nga, yung nangangailangan ng kaligtasan. Pero dapat maging klaro sa atin, lahat ba nangangailangan ng kaligtasan? Lahat ba ay humihingi ng kaligtasan? Lahat ba ay gusto maligtas? Alam niyo yun, parang mas iklaro natin itong pagiging dukha. Lahat ba ay dukha? Lahat ba nangangailangan? Lahat ba ay mapagkumbaba? No? So, sana naintindihan yung tanong ko. Ano pa ibig sabihin nun? Ano pa ibig sabihin or sino yung mga nangangailangan? Or paano mapapakita ng isang tao ay nangangailangan nga ng kaligtasan? Tama na po yun tama. Pangangailangan sa kaligtasan, tama. Pero paano natin makikita na yung tao ngayon ay nangangailangan talaga ng kaligtasan? Diba? Sige. Si Tita gumagano ka ba, Tita Susan? Hindi ba? Kala ko gumagano ko. Sige. Siguro yung mga kailangan ng kaligtasan. Yung parang humihingi ng kaligtasan siguro yung mga sumusunod sa Panginoon. Alam nila na ang Panginoong Diyos lamang ang makakapagbigay ng kaligtasan kung na ikaw ay naniniwala na sa Panginoon
siya ang makakapagbigay lang ng kaligtasan. Parang ganun yung kasi yung siguro yung iba, yung mga mataas, hindi sila nangangailangan ng kaligtasan na which is yung galing talaga sa Panginoon kasi parang pinagmamalaki nila na kaya na nilang iligtas yung sarili nila kasi parang hindi na nila kailangan ng Panginoon kasi nabubuhay na sila ng parangya. Yung ganun po. Parang napag-aralan natin, nakalimutan ko lang yung na yun. Parang nakadepende sila sa kalagayan ng buhay nila, yung karangyaan, ganito. Amen. Tumpak na nakuha po, no? Praise God. Tama po yun. Yung mga nangailangan po ng kaligtasan, ibig sabihin po, sila po yung nakakaunawa na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Sila ang nakakaunawa na tanging ang Diyos lamang ang makakapagligtas sa kanila. Sila nakakaunawa na hindi nila or walang kailanman silang maibibigay upang iligtas ang kanilang sarili. So yun po yung gusto nating ipunto din dito. So kung makikita nyo dito, no, sa sinabi po ni Maria, no, pinakita dito na nangangailangan talaga siya. Kaya nga sabi niya po sa verse 47, di po ba? Nagagalak ang aking spirito sa Diyos na aking tagapagligtas. Actually, verse 48, ang verse 48 po ang mag-i-explain sa atin, okay, na bakit nagagalak si Maria. Intindihan niyo po? Ang verse 48 ang mag-i-explain sa atin bakit nagagalak si Maria sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Bakit? Sapagkat, di ba? Kaya sabi ko po kanina, although nagbe-verse by verse po tayo, huwag niyo pong kakalimutan yung kabuuan. Okay? Sapagkat ako'y nagagalak, dinadakila ko ang Panginoon, ako'y nagagalak sa Kanya, sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin. Okay? Ito yung dahilan kung bakit dinadakila ni Maria at nagagalak siya sa Panginoon. Okay? So, yun po yung dahilan. And kung makikita po natin dito, again, yung tema na noon pa man, mula pa man po noon ay ginagamit na ng Panginoon ang mga mababa sa paningin ng mundo upang hiyain ng mga mayayabang. Hindi po ito yung mayayabang na, pogi ako, mayaman ako, ganito ako. Hindi po yung patungkol dito. Yung mga mayayabang po sa konteksto ng buong salita ng Diyos. Ang mga mayayabang, yung mga naniniwala na hindi nila kailangan ng Diyos. Yung mga naniniwala na sa pamagitan nila, maliligtas nila ang kanilang mga sarili. Yung mga naniniwala na walang kapahamakan ang darating sa kanila. Yung mga naniniwala na walang paghuhukom. Di ba? Nababasa natin yan recently, di ba? Sa Psalms, sa mga awit. Nabasa po natin yan. So, basahin ko lang po itong 1 Corinthians chapter 1, verse 27 to 31. Gaya nga po ng sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kundi pinili ng Diyos sa mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos sa mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos sa mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang sa isa ang mga bagay na mahahalaga dito sa mundo. Upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Pero tingnan niyo po, pinagmamalaki ng Katoliko si Maria, in which si Maria, na ang naunawaan niya na ako'y alipin. Kaya nga sinabi niya, di ba, ang abang kalagayan ng kanyang alipin. Pinakita talaga ng salita. Again, although ito po ay si Maria. Ito, one thing lang din na na-amaze ako sa pag-aaral ko about po sa 2 Timothy 3:16-17. Sabi ni Dr. John MacArthur, yes, yun ay, minsan pag mababasa niyo yung Bible, di ba sinasabi natin ang Biblia ang salita ng Diyos? Pero minsan mababasa niyo sa Bible, kumbaga parang story lang talaga ng isang tao. Di ba? For example, Maria, it is the story of Maria. Yung mga sinabi na Maria, parang, di ba, story niya yun, at nabanggit niya yun. Pero bakit sinasabi na
di ba, every word is word from God. Salita yan ng Diyos. Bawat salita. Kasi may kita nyo na, dun, ganun ka-amazing na, ang pag-ahayag ng salita ng Diyos ay hindi lamang yung parang direkta na nanggagaling sa Kanya. But pati na rin yung mga tao na ginagamit niya upang mahihayag ang Kanyang salita. Again, this is word of Mary kanina, pero it is the word of God. Naintindihan niyo po yun? Diba? So, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. So you see, diba? Wala po talagang magmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya kung sino man ang magmamalaki, ibababa. Diba? Subalit kayo na kay Kristo Jesus, na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. So, anong ipinagmamalaki ng mga mananampalataya? Ang ginawa ng Panginoon. Diba? Kaya nga po, dito po sa atin pong sa modernong sinasabi, tayo po yung mga reformed, di ba? Reformed po tayo. Tayo po ay naniniwala at sumusunod sa Reformed theology. Kaya di ba, denomination natin, Reformed Baptist. Again, hindi po siya specific, no, na but pinapakita lang natin na pinabalik talaga natin kung ano po talaga ang naayon po sa salita ng Diyos. Di ba? So, lahat po, at ano po yon? Ang soberanya ng Panginoon. Na ang lahat ay galing sa Kanya. Ang lahat ay sa pamagitan niya. At ang lahat ay para sa kaluwalhatian niya. So, kung tayo man po ay may pagmamalaki, yon ay ang Panginoon. Okay? So, again, verse 48, pinapakita dito na si Maria din ay walang kakayanan, binayayaan lamang siya, kinaawaan lamang siya. And again, the word alipin. Ito, na-discuss na po natin to nung nakaraang linggo. Ganito po talaga ang masasabi, no, ng isang binuhay, na alipin siya ng Diyos. Na? Again, hindi ko na po ulitin, pero marami po akong, si Pablo, si Santiago, si Pedro, si Jude, si John the Beloved, di ba? Sa anong sabi po nila? Nung nagpakilala sila sa pamagitan ng kanilang mga liham, alipin ng Diyos. Even Mary, kalagayan ng kanyang alipin. And ito lang, hindi ko lang na bigyang diin nung last Sunday, at ngayon is my chance upang ipakita sa inyo. Tingnan nyo po itong Revelations 1:1. Ito ay si sulat po ni John the Beloved. At sa bandang huli, sa huling parte po, mababasa nyo po dito, at pagsusugo ng kanyang anghel sa kanyang aliping si Juan. So ganyan po, inilarawan ni John the Beloved ang kanyang sarili. Ano daw siya? Aliping si Juan. Ibig sabihin, alipin ng Diyos. Pero kung titingnan po natin sa first part, ito palang revelation na isinulat sa pamagitan ni John the Beloved. Meron pala itong recipient or yung tatanggap, kumbaga. Yung receiver ba ng sulat na to. Tingnan nyo makinig kayo mabuti Ang apokalipsis ni Jesucristo. Apokalipsis, ibig sabihin po yung mga mangyayari. Yung revealed na inihayag ng mga mangyayari. Okay? Ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya, kay Jesucristo, upang ipahayag sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangang mangyari sa madaling panahon. Sino po ang recipient? Sino po? Para kanino pong sulat ito? Para kanino po? Sagot po. Gusto ko makarinig ng ibang boses. Para kanino po? Alipin. Okay. Para sa mga alipin ng Diyos. Diba? You see? Paano tayo dinescribe? Paano tayo inilarawan? Tayo yung mga alipin ng Diyos. Diba? So again, hindi ko na po sasabihin na magpakaalipin kayo sa Panginoon. Hindi na po. But, again, makinig po ang may pandinig. Makakarinig
ang mga binigyan ng pandinig. Di ba? Ang mga may pandinig, sila yung mga alipin ng Diyos. At sila'y mamumuhay bilang alipin ng Diyos. At makikita sa kanilang mga buhay na sila'y alipin ng Diyos. Okay? Okay? Alright. Sige po. So, ayun lang. Sa akin, yun lang po ang may share ko. Kayo po, baka may maidadagdag po tayo sa verse 48. Anyway, nabanggit ko lang, ang na-discuss ko pa pala yung first sentence, no? Second, sapagkat tiyak na mula ngayon, ay tatawagin ako mapalad ng lahat ng salinlahi. Okay? Ano po ang masasabi niyo po sa verse, sa part na ito? Bakit po siya tatawaging no? Tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Nagsasabi mo, Mary. Diba? Papaluin ko talaga kayo. Hindi kayo nag-aaral. Ano ba? Ano ba? Sabi ni Mary na, pagkat lang nila ang pagkawa natin. Ang walad ng lahat ng saling lahi. Ayan o. Ayan, sige. Tita Susa, ano ba? Sino ba sa inyo? Tita, sige. Bakit po niya ito nasabi, no? Na siya'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Ano yung dahilan? Bakit siya tatawaging mapalad ng salinlahi? Napili po ng Panginoon na magdala ng tagapagligtas. Yes, yan po yung nasabi ni Elizabeth. Tama? Okay? Opo. Yes. Ano po yun? Isa po yun sa dahilan. Pero meron po pong isang bagay na mas accurate, mas dito sa konteksto na binabasa natin. Ang dahilan po ay verse 49. Sapagkat ay, sige po, Tito Bong. Sa kanya, siya'y alipin. Siya'y abang alipin. Kasi dahil alipin lang siya, pero sadyang napakadakila ng ginawa ng Diyos sa kanya. Yes. Yes, yun po, related po yun sa sagot talaga. Yes po, ang sagot po sa tanong ko kanina, bakit po nasabi ni Maria na mula ngayon ay tatawagin na siyang mapalad sa lahat ng salinlahi. Ang sagot po doon ay nasa verse 49. Sapagkat kaya sabi ko po kanina, verse by verse po tayo, pero wag niyo pong kakalimutan yung buong konteksto. Again, tiyak na mula ngayon ay tatawagin ako mapalad ng lahat ng salinlahi. Verse 49, sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. Yan po ang dahilan kung bakit po si Maria ay tatawaging mapalad sa lahat ng salinlahi. Dahil po ang Diyos, yun nga sabi nga ni Tito Bong kanina, na bagaman alipin si Maria, pero sadyang dakila po ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Yes, sapagkat siya, ang Panginoon, na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. So sino po ang source ng pagpapala? Sino ang source ng pagpapala? Kanino nagmumula ang pagpapala? Sa Panginoon. So mali po na sinasabi ng mga Romano, Katoliko na si Mary po ay full of grace, no? Na tinatawag, 'di ba? Mary full of grace na pinagmumulan din siya ng pagpapala. No. Verse 49. Siya makapaya gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay. It is from God.
no? It is by God. Okay? Naintindihan po natin yun. So, yun po ang dahilan kung bakit po tatawagin siya mapalad. Okay? At yun ang tamang dahilan bakit siya tinatawag na mapalad. Pero, ano po ang nagiging sikat or ano po yung katuruan na inaano ngayon at dati pa, mapalad siya dahil yun nga, siya daw nagbibigay ng pagpapala. Di ba? Pero this is the right teaching. It is from God. Kasi daw po, si Mama Mary daw po ay ina ng awa. Siya daw yung kaya sila nagdadasal. Dati po kasi nasa Katoliko ako. Si Mama Mary daw ang nilalapitan ng tao at si Mama Mary naman daw ang lalapit sa Panginoong Diyos kay Jesucristo. Siya daw yung papakinggan. Kaya, kumbaga, lumalapit daw yung mga kagaya natin. Lumalapit daw kay Mama Mary para daw siya daw makikiusap kay Papa Jesus na yung parang yung grace ba ng mga tao, kaya sila kumbaga naniniwala sila na si Mama Mary yung daan pa kay Panginoong Hesus. Yun yung di ba, kasi ang Katoliko kasi matagal din kasi paniwalain talaga ang Katoliko, ang mga kagaya ng mga Katolik, mga paniwalain. Tingnan mo si Padre Pio at saka yung si Kalungsod. Ano nga ba sila? Isang pare lang at saka yung isang yung tao lang. Yung parang wala lang si Pedro Kalungsod pero sinasamba nila, kinakalimutan nila ang tagapagligtas talaga. Which is yung Panginoong Hesus, imbis na doon tayo nakapokus na andito sa mga kasalanan, dito sila nagsasamba, dito kami dati sumasamba talaga. So, ako talaga parang naniwala ko nung kay Pedro Kalungsod, kay Padre Peter. Ito na ako, nahayagan na talaga ako ng katotohanan. Ito na. Kaya kailangan talaga yung mga tao na andoon pa, kailangan talaga mahayagan sila para malaman nilang katotohanan kung sino talaga ang tunay na tagapagligtas. Apo. Salamat, Tita Susan. Kasi parang nangyayari, imbis na tao at ang ating bridge ay si Panginoong Jesucristo patungo sa Ama, ang ginawa ng mga Katoliko, nagdagdag tayo, si Mary, papunta kay Jesus Christ. Tapos Jesus Christ pupunta sa Ama. Okay? So, ganyan po nila sinira, no? Or kanilang binaboy, no? Pero again, hindi po mabababoy ang salita ng Panginoon, no? So, praise God kasi, again, hindi po ito isang bagay na dapat nating pagmayabang. I mean, in a way na magiging mataas yung pagtingin natin kaysa sa ibang tao. No, lagi po nating tandaan, tayo po ay kinahabagan lamang, tayo kinaawaan lamang. Tayo rin po ay magpapakita ng habag at awa din sa kanila na mga naliligaw at nalilinlang or naniniwala sa ganong mga katuruan. So, let's preach the gospel, no? And yun po, salamat Tita Susan sa pag-share noon. At yun, salamat sa Panginoon na hindi na po tayo bulag sa ganong katotohanan. Okay, so I think dito tayo magtatapos sa verse 49, pero hindi pa po tapos. Marami pa po tayong matututunan sa verse 49. So, bukas po, magpapatuloy tayo sa verse 49. So, please study and please memorize po natin, no? 2 Timothy 3:16-17. So, bukas sila Daddy, sino pa hindi nakapag-recite? Si Yara Joyce, sino pa? Si Yana, wala kasi si Yana, no? Ayun, bukas sila yung mag-start na mag-share po ang memory verse natin. Dagdag na ba ako or next week na lang? 1 verse at a week na lang tayo. 1 verse at a week. Pero depende sa ating mga napapag-aralan. Kasi minsan may mga nababasa tayong verse na maganda po na ma-memorize natin yun. Okay? So, titisa ngayon, 2 Timothy 3:16-17 lang muna. Sige, yun lang po. Kung wala na po tayong maidadagdag at magko-close na po tayo. So, bago po ako mag-closing, nanonood po si Tita Bing, si Avril. So, hello. Welcome. Okay, salamat sa panonood.
At ito'y para din sa inyo. Ayun, sige po, tayo po yung mag-closing prayer na. Let's pray. Salamat po, O Diyos, sa iyong habag na kami na mga mababa at tunay nga na walang kakayanan na iligtas sa aming sarili, ay iyo pong binigyan ng biyaya. At salamat, Lord, sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa. Salamat dahil ang aming pagkasabik sa iyong salita ay kagagawan mo lang din po, O Diyos. Salamat din sa ngayon na pagkakaintindi namin sa iyong salita ay nagmumula rin din po sa iyo, O Diyos. Kaya lahat po ng papuri at pagpapala at pagluluwalhati ay sa iyo lamang, O Diyos. Salamat sa patuloy na pag-iingat, paggabay, at pagsama po sa lahat ng iyong mga anak, lahat ng iyong mga niligtas. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you. See you po bukas. God bless. Bye-bye.